Katatapos lang natin kumain mga kainags, ano. Nako, tinamaan ako ng sipon. Sarap. Ganyan talaga bago magsimula ang spring, tsaka bago magsimula ang fall. Talagang karamihan ay nagkakaroon ng ng sipon. Change climate, sabi nga daw nila. Sarap nung kinain ko. Tapos yung kinain ko kasi may kasamang fries yun eh. Sabi ko, wag nang fries, gawin na lang salad. Diba? Iwas din tayo sa mga fries, mga french fries. Ginawa na lang nilang salad para mas maraming healthy tayong pinapasok sa aking katawan. Diba mga kainags, ano? Ganyan talaga pag nagkakaedad na no? Kailangan na mag-ingat sa mga kinakain. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Tapos more water mga kainags, ano? Naubos ko na yung isang parang isang pitchel yatang tubig to, naubos ko na. Yan. Ayos. Importante na to tubig. Hi, can I get a black coffee large please? Yeah, That's everything, thank you. thank you. Black coffee. Just black. No sugar, no cream. Just black. Yan. Kasi minsan umorder ako ng pag sinabi kong katulad dun sa Occidental Mindoro tayo makakainis nasa Mamburao. Sabi ko doon sa coffee shop, pabili akong black coffee. Abay nilagyan ng asukal. Ewan ko kung tama ako, no? Sabi ko kasi doon sa nagbigay sa akin ng kape na may asukal. Sabi ko, kaya nga ang in-order ko black coffee. Kasi ang pagkakalam ko, pag black coffee, pag sinabi kong black coffee, automatic yon, no sugar, no cream, as in black. Tama ako, di ba mga kainags? Tapos sabi nila, sana po sir sinabi nyo. Sabi ko hindi, kasi pag black coffee, alam ko wala nang sugar, wala nang cream yun kasi puro sa amin po, sabi niya, kasi po sa amin po may sugar. Ewan ko mga kinis, pwede kayo mag-comment doon sa mga marurunong, kasi pag tapos nagtanong din kasi ako sa mga ibang coffee shop. Sabi ko, pag sinabi bang black coffee, di ba walang sugar, walang cream yun? Opo sir, walang cream at walang sugar yun, just black lang. Tanggalin nga muna natin tong salamin ko, baka hindi nyo nakikita yung beautiful eyes ni Inags. Yan. Anak ng tipaklong, okay na sana eh. Yan mga kinis, just black. So yun, yung Tim Hortons, yung tinanong ko rin, di ba pag sinabi bang black, no sugar, no cream? Yes sir, you are right sir. O di ba? So hindi ko lang alam doon sa tapos yung pinagbilan ko pa ron sa Mambura. Mambura yun, pumunta tayo kay Mr. Engineer. Internet ng internet. Naku, Diyos ko po, internet ng internet. Siguro nawala sa mga pinagagawa. Parang gusto ko sabihin, naku, sana hindi ka muna nag-i-internet. Abay, may customer dito, hindi ka namin makita. Yung pala nakatago ka doon sa ilalim ng counter. Bira. 5 minuto na kami halos 5 minuto na kami nandito sa loob ng coffee shop. Kala namin walang tao, nandyan ka lang pala. Sumilip. Nagbaka sakali may tao. Kami nga may tao. Kasi yun walang pintuan. Alam mo yung open space lang. Open lang, ganon. Hindi siya katulad nung pagbukas mo ng pinto, maririnig mo talaga pag may pumapasok. Tapos yun, sabi ko black coffee. Pero hindi na ako nakipagtalo makin. Sabi ko na lang, ganun ba? Sabi ko, parang kakaiba ka ako. Parang kayo lang yung naiiba. Sabi ko ganun pala. Kayo lang yung naiiba pagdating sa black coffee. Pwede kayo mag-comment mga kainis, Kasi minsan meron din ako mga na-encounter na kapag sabi kong black coffee, may bumabalik sa akin yung mga pinagtatanungan ko, sir, wala bang sugar? Wala, just black. May mga nagtatanong din sa akin, kaya medyo nalilito rin ako Pero basta ang alam ko, black. Pag sinabing black, as in black, walang sugar, walang cream. Sa English, no sugar, no cream, just black. Diba mga kainags, Kasi iniiwasan po natin yung matamis. Bawas tayo sa matamis ngayon sa sugar. Sugar! Yes please! Yan. Okay na Yan, mamaya pupunta rin tayo dyan sa Dalarama at bibili tayo ng tennis ball. Kasi magpapractice ako ng maglagay ng tennis ball dito. Alam niyo, sumakit yung ganito ko sumakit yung lalamunan ko. Kasi di ba nung practice tayo, nag-training tayo ng boxing, mayroong bola na tennis ball na nilalagay dito. Tapos habang nakalagay yan dito, sumusuntok-suntok ka.
Kasi para sa pwesto raw yun eh. Eh laging nalalaglag. Oh, di ba sabi ko ano nakaraang vlog natin, itong vlog natin, karugtong lang nito. Laging nalalaglag. Naku Diyos ko. Siguro mga 10 kami doon na nagki-training. Ako lang yung nalalaglagan lagi kasi mga veterano na yung mga nandoon eh. Gagaling nila. Hindi nalalaglag. Meron din mga nalalaglag pero isa, dalawa. Pero sa loob siguro ng 15 minutos. Hindi ko mabilang kung ilang beses ako nalaglag. Nalaglagan nung tennis ball. Bira. Practice pa, wala pa, marami pa akong kakaining bigas. Pero kahit pa paano makinis na natututo na tayo, no. Mga forma lang, kahit forma lang. Sabi nga nila, makukuha mo rin daw sa forma yan eh. 'Di ba? Basta maganda yung forma mo, 'di ba? Kahit na hindi ka marunong sumuntok, ayos na 'yun, kahit walang lakas yung suntok mo. Pwede na 'yun basta may forma. Yan. Kumbaga sa basketball, 'di ba? Forma, no? Forma. 'Di ba? Pero pagdating na ng games, puro forma lang, wala na. Hindi na makashoot, hindi na makapasok, yan. Yung bangko, ganun. Eh, ganun talaga eh. At least may forma. Nanalo sa forma. Sarap. Tingnan natin kung mananalo tayo. Baka please play again na naman. Hindi ko napapapintahan sa inyo. Kasi pag pinapapintahan ko sa inyo, hindi ako nananalo. Ako na lang pipinta, baka manalo. Tingnan natin ha. Nakantipaklong talaga. Please play again. Pag hindi uukol, hindi bubukol. Bumili na rin tayo ng jumping rope mga kainags, ano? Para sa sa exercise natin. Magpa-practice naman ako mga kainags, no? Kasi yung jumping rope ko, basic na basic, yung dalawang paa sabay tumatalon. Kumpara doon sa mga nakakasabayan ko, pag nagja-jumping rope, mga advanced na sila pag nagja-jumping rope. Parang nahiya na ako eh. Kaya magpa-practice naman ako ng advance ng jumping rope gamit to. Ayun o, tennis ball. Yan, kuha tayo nito. Yan. Lalagay ko to dito eh. Ganun o. Tapos habang sumusuntok, sumasakit na nga yung ganito ko eh, no? Kakalagay ng bola rito. Alam niyo yung pag nag-sit up kayo, baguhan pa lang kayo, di pa kayo nag-sit up, tapos bigla kayo nag-sit up, di ba sakit sa abs? Ganon din yung nararamdaman ko dito dahil dito sa bola na to. Pag ganyan, no? Dapat wag malaglag eh. Pag nalaglag, magpo-push up ka tapos lulundag kayo, tinatawag nilang birdie ba yun? Birdie. Ayan, ganyan, no? Medyo mahirap, no, sa una. Alas 7 na ng gabi mga kainags, ano? Mataas pa rin si Haring Araw. Ay, dito na tayo sa ating pupuntahan ngayong araw na to mga kainags, ano? Ganda ng araw talaga natin. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makamove on. Yan. Medyo malamig pero dahil sa sikat ng araw, panalo ang weather. Dito muna tayo mga kainags, ano? Magpapapawis muna tayo kasi kailangan na natin yan. Isa sa mga hobby natin na ginagawa. Diba, importante yan mga kainis. So active, stay fit. Wala na, oh. Maganda na yung dinadaanan natin. Wala na talagang snow, no? Hindi na madulas, ano? Wow, beautiful day. Dito na tayo. Bihis muna tayo dito sa locker room. Mukhang maraming mga kasama tayo ngayon, Papapalaban na naman tayo nito. Todo pawis. Yan yung ating susuotin ngayon. Tsaka napansin ko mga kainags, mula nung nag low carb ako, ang ganda ng pakiramdam ko. Ilang beses ko na palang nasabi sa inyo, no? Sensya na kasi masyado ako masaya eh. Hindi na ako sinusumpong nung gout ko sa paa. Nakakapaglakad-lakad na ako na maayos. Mula nung, totoo talaga yung mga comment ninyo, no? Maganda yung low carb. Iwas sa mga sakit kasi sugar daw yung mga kanin, mga carbs, no? Especially kanin. Ngayon siguro pag kumakain ako ng kanin, sa isang linggo siguro mga 2 beses lang sa isang linggo or 3 beses, pero isang cup ng rice lang yun, sa isang araw isang cup ng rice lang yun, siguro mga 3 cups of rice sa loob ng isang linggo, di ba? Kaya pumapayat ako, kung napapansin nyo, tapos sinasabayan pa natin exercise, pero healthy, ang gaang, parang confident ako na hindi na ako magkakaroon ng gout sana, no? Hopefully, tsaka nasasanay na rin ako na hindi kumakain ng kanin.
Pagod, sobrang pagod ko. Oh, Jesus Christ, maraming salamat Panginoon. Habang tumatagal mga kainags no, yung aming training, pataas ng pataas yung level ng training namin. Grabe. Kumbaga dati basic pa lang yung ginagawa namin. Mamatay-matay na ako. Ngayon, nasa second level na or third level na yata kami, no? Grabe. Pagod. Pero masarap siya. Kasi alam mo sa sarili mo na ramdam mo yung sarap mga kainags, ano? Yung hirap. Sabi nga nila, no pain, no gain. Grabe. Akala ko dati okay lang yung okay na yung pasuntok-suntok, no? Pero maglalagay ka ng rito, yung maglalagay ka ng tennis ball, kailangan hindi malaglag yun, kasi pag nalaglag yun, mag-aano ka, yung magpupush up ka, tapos tatalon ka. Kailangan yung tennis ball habang nakalagay sa baba mo dito, suntok ka ng suntok. Dapat pag habang sumusuntok ka, hindi dapat malalaglag yun. Ay ilang beses nalalaglag yung tennis ball sa akin dito, kasi pag nalalaglag daw yun, mahina raw yung depensa mo, babagsak daw, tatamaan ka raw ng suntok. Grabe. Ako yung pinakamaraming bagsak ng doon ng bola mga kainags, puro bagsak ko pag nandito lagi. Dampot ako ng dampot, tapos mahirap pang magdampot ng bola kasi may suot ang gloves. Pero hindi ako nahiya sabi ko naman rookie naman ako Aray ko. Teka muna, hindi ko na maiangat yung kamay ko. Aray ko, Panginoon. Diyos ko po. Ay, teka muna mga kainags Pero pagkatapos ng training naman mga kainags, grabe ang sarap. Alam mo kasi sa sarili mo na meron kang na-gain, may natutunan ka. Tsaka sa katawan mga kainags, katawan, grabe. Yung push-ups pa lang, yung bicycle, yung mga pagod talaga, pero sarap, masarap. Gusto ko siya. Actually, doon pa lang sa mga footsteps, mga stances mga kainags, grabe na. Talagang umaubos ang hininga mo. Yung mga nakasabayan ko doon kanina, yung mga mga halos professional boxer na mga kainags, matatagal ng mga nagbo-boxing talaga. Ako lang yung dampot ng bola pag nalalaglag. Pero okay lang, ganun talaga. Yung mga yun nagsimula rin naman yun sa ganun, katulad ko na nag-uumpisa. Kala ko dati marunong na ako sumuntok pero nung pumasok tayo dito sa boxing training camp natin mga kainags, sabi ko malayo pala yung suntok ko dati. Kala ko suntok lang bara-bara lang Pero syempre nung nag-training tayo ngayon nalalaman na natin yung mga proper way. Tsaka hindi lang yun mga kainags, kumbaga natututo ka na kung paano sumuntok. Yung exercise kasi, kada suntok mo napakagandang exercise na mga kainags, talagang labas ang pawis sa kasingit-singitan ng dalawang ibon. Bihira. Bihira. Grabe, ngayon nakakatawa na ako. Pero kanina during training namin, anak ng tipaklong, hindi ako makatawa-tawa. Talagang napapapikit ako kada exercise namin. Pero pinipilit ko talagang kayanin mga kainags, kasi pag hindi mo pinilit kayanin, parang wala daw wala kang magigain. Dapat daw maganda yung pagod na pagod ka, humihingal ka raw. Yun daw maganda raw sa health. Sa health yun, yung talagang hingal na hingal ka, yung parang habol hininga ka, maganda raw yun. Kaya talagang lahat ginagawa ko. Kasi tsaka syempre para tumaas yung level up natin sa mga susunod na training pa natin pagka pinipilit natin, di ba? Wag naman yung sobrang pilit na pilit, baka mamaya mamamatay-matay ka na sa training, pinipilit mo pa rin, di mahirap na. Ayan nagsisimula na silang maglagay ng mga pang-garden soil. Malapit na kasi mga gardening, kasi nga magsa-summer na. Ayan mga garden Pasok muna tayo rito. Naglalabasan na yung mga pananim Yan, mga garden sa mga pananim na gulay sa bakuran mga kainags. Naglalabasan na. Nag-uumpisa na yan Dito ulit tayo sa sa mga shingles mga kainags. Ito mga ginagamit Ito mga lalagay sa bubong. Ganito rin lalagay natin sa bubong pagka inayos natin yung shingles natin. Mga exhaust. Insulation pala. Insulation tawag dyan. Yan. Dito tayo. Tsaka madalas akong manood ngayon
Nanonood talaga ako nung kung paano magtanggal ng mga lumang shingles sa bubong ng bahay. Tapos kung paano yung proseso pag naglagay ng shingles sa bahay, sa bubong. Ayan, oh. Ganto yung kulay ng bubong natin, ano? Ganto yun, alam ko ganto. Or ganto yata. Ito, ganto yata yung kulay ng bubong natin. Ayan, ganto nga yung kulay ng bubong natin, mga kainis, nung ganto yung style, oh. So yeah, $45 nga, tama nga yung nakita natin, ano. Yan, oh, ganto yun, oh. Doon po sa mga hindi nakakaalam, ano, tabla, plywood, tapos lalagyan ng ng layover, tapos yung shingles. Yan, may mga step by steps. Ang tawag pala rito ay barkwood. Tapos ito naman yung ridge cap, mga kainags, ano. Kailangan din natin yan, no? Tama, may kakulay, oh. Ito yung nilalagay mo dito, yan, oh. Ito, yung mga ganyan, oh. Ridge cap, yung para pantakip sa mga gilid, mga butas-butas. Yan, ito kailangan natin to. Hatiin mo yan dito, gugupitin mo yan dito, ganun. Magagamit natin yan. Yan, meron, nagkakanbas-kanbas lang tayo. Yung ridge cap ay nasa $62. Marami-rami na to. Siguro mga dalawa lang gantong kailangan natin. Dalawang bag, kasi naman yan, tatlo yan, isang sheet, isang ganto, isang pieces, tatlong magagamit mo na ganito, tatlo ganyan, oh. Yan. Yan yung mga napanood ko sa sa YouTube. Pag pinapanood natin, ito underlayment, ito gagamitin natin, asphalt, ito ganto, underlay, $56 lang siya, no. Yan, bibili rin tayo nito. Ito muna ilalagay natin sa plywood bago yung shingles. Actually, yung unang vlog natin, nasabi ko bibili ako ng mga gamit o igagawa ako ng shingles ko. Wala pa ako masyadong alam noon. Hindi ko pa alam yung mga ridge cap, mga ganon. So nakakapanood nung mga paglagay ng shingles sa bubong. Marami ako natututunan. Kaya ngayon bumabalik-balik ako doon. Tinitingnan ko yung mga dapat kong bilhin sa mga susunod. Bali ang estimate ko, mga 12. Sobra na yun na ganito. Times 45. Nasa 500 plus, mga kainags, magagastos ko sa shingles lang, Medyo maliit lang naman yung bubong natin sa garahe. Pero kung ipapagawa pa natin yon, naku, mas mahal yung babayaran natin sa labor. Grabe. Bali, mga nasa 900 Canadian dollars, mga kainags, kasi hindi ko pa naisama doon yung bibilhin nating shingles remover, yung parang tinidor. Mas madali kasi yun, Tapos yung construction adhesive pa, kailangan din natin yun. Mga 900 Canadian dollars. Diba? Pag pinakontrata kasi natin yan, mas mahal yung labor, mga kainis. So, siguro yung garahe natin na yun, baka buti ng mga 3,000. Malaking pera na yun. At kahit pa paano, kung 900 lang yung magagastos natin, tapos tayo yung gagawa, at least yung 2,000 masisave natin, diba? Kaya dapat talaga may alam ka.